Nako, eto na mga kababayan ko ha. Eto na po mga kababayan. Nagbabalik ang inyong lingkod, of course, si Mirador Piqua at your service. No? Magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Marami po tayong tatalakayin ngayon. Marami po. Okay? Especially itong pagbisita no, ng ating mahal na Pangulo dito sa ano sa ginagawang istruktura dito sa no sa bagong tulay na ito mga kababayan ko. Dito po sa may pag-inspeksyon ni Pangulo kasama si Secretary Vince Dizon sa Kamalanyugan, ayun, Kamalanyugan Bridge. Hirap banggitin eh. Na dahil alam naman natin mga kababayan, pinagutos talaga ng Pangulo, 'di ba, na yan, ayusin agad-agaran yan. So eto mga kababayan, marami pa, pati itong pagpag pag-viral nung di umano'y pagpapapatay kay Pebbles, mga kababayan ko. Oh, nako. Sangkot si rito. Nabanggit niya sila Sara rito at si Pulong. Naku po. Alam naman natin kasi mga kababayan, yan si Pebbles makasama ni yan dati Harry Roque, mga kababayan. Si Pebbles po sa hindi nakakaalam, si Pebbles po ay kasama sa mga meetings noon ng mga DDS. Oo, at hindi na niya kinaya kaya siya'y lumantad na ng mga panahon kainitan pa noon, 'di ba? Hindi na niya kinaya dahil gustong pabaksakin ang administrasyong Marcos, 'di ba? Wala. Hindi kaya ng konsensya Ganun talaga mga kababayan ko, 'di ba? Saka etong sa dam, mga kababayan. Pagpunta sa dam ng ating mahal na Pangulo, sa inauguration po, diyan sa Union Water, impounding dam. Okay? So, ito kasi mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo ay pinapatupad itong pagpapaunlad ng infrastruktura, 'di ba? Para sa tao. Ang bridge na ito, mga kababayan, ay patunay na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan, na maghatid talaga, 'di ba? Maghatid ng mabilis at ligtas at maginhawang biyahe para sa mga mamamayan ng Cagayan at Karatig Bayan, mga kababayan. Naibalita naman yan 'di ba? Naibalita yan sa mainstream media at nasabi na rin po yan ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan ko. Mas pinapabilis kasi ang koneksyon diyan sa mga katabi at mga pupuntahan pa, 'di ba? Sa mga pupuntahan nilang lugar, 'di ba? Mula halos 2 oras, magiging 20 minutos na lang po, mga kababayan ko. Mula Apari hanggang Balesteros. Malaking tulong talaga ito, mga kababayan, para sa mahigit 6,000 na biyahero araw-araw, 'di ba? Imagine that, Imagine that, mga kababayan. No? Hindi na tayo magkukumpara. Durog na yung dating administration. Wala, 'di ba? Kumain ng lupa, mga kababayan. 'Di ba? Hindi kinaya powers ni PBBM, mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya takot na takot Ayaw maupo si PBBM kasi alam ni Digong Alam ni Digong. Kaya ito si PBBM, alam niya talaga, mga kababayan ko, yung tunay na pamumuno at malasakit at may integridad, mga kababayan. Sa pag-i-inspection pa lang nitong tulay na ito, mga kababayan, binigyan din nga ni mahal na Pangulo, 'di ba? Ang kahalagahan nitong tulay na ito, 'di ba? Kung matatandaan natin, sinabi mismo ng ating mahal na Pangulo yan, 'di ba? Itong na ito,
Kamalanyugan Bridge, 'di ba? Pasensya na nahihirapan akong tandaan, 'di ba? Oo, Kamalanyugan, Kamalanyugan Bridge, 'yun. Kamalanyugan, i-remind niyo ako Kamalanyugan Bridge, 'di ba? Iba kasi naiisip ko eh. 'Di ba? Well, anyway, mga kababayan, 'di ba? Ito ay talagang hatid ay ginhawa sa ating mga kababayang Pilipino. Especially yung mga naandyan sa Apari, 'di ba? Imagine magiging 20 minutos na lang mga kababayan. Gaano ka gaano kagandang mga kababayan. Gaano kagandang proyekto 'yan, yang inihain ni Pangulong PBBM, 'di ba? Sa sambayan ng Pilipino na dumadaan diyan araw-araw. Imagine that 6,000 katao. 6,000 biyahero, 'di ba? Hmm. Kaya pinondohan talaga 'yan, no? Yang na 'yan. Yan tulay na 'yan. Dahil nga ito ay nagsisimbolo, 'di ba? Na ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga mamamayan na nakatira diyan at mga malapit diyan. Okay? Kaya itong Kamalanyugan Bridge, 'di ba? Kamalanyugan Bridge ay patunay na layunin ng administrasyong Pangulo na talagang maghatid ng mabilis at ligtas na 'di ba? Maginhawang biyahe para sa mamamayang ng Cagayan at ng mga karatig bayan, 'di ba? Actually, etong pamumuno ni rito ni Secretary Vince Dizon, no, dahil alam naman natin na isa rin to sa may mga integridad, mga kababayan ko, 'di ba? Kaya tama talaga itong ng pangulo tinalaga, no? Sana all na lang talaga 'di ba? Bibihira, hindi kagaya ni Bongo noon, no, mga kababayan, na sandamakmak pala talaga ang sandamakmak ang mga connection nito ni Bongo. Pero iba yung connection 'di ba? Iba kaya nga nako tatalakayin natin maya-maya yan Nobel na yan. Tatalakayin natin yung mga Nobel na yan. Kaya ito mga kababayan, makikita nyo diyan. No, ito yan video. Ayan, makikita nyo naman. Ayan andyan pinapaliwanag ni Secretary Vince Dizon at ng mga engineers na naandyan na kung saan, 'di ba, mismo talaga si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, ang nag-inspection. Wala nang iba, 'di ba? Actually, saludo kami sa iyo, Pangulo Salamat po, mahal na Pangulo, dahil nako, malaking bagay po talaga 'yan sa ating mga kababayan diyan sa Cagayan, 'di ba? Oo. Sana all mula Apari hanggang Hulo, 'di ba? Kaya maraming salamat, mahal na Pangulo, at 'di ba? Hindi mo pinababayaan ang ating mamamayang Pilipino, especially ang bansang Pilipinas. Kaya hindi ako nagsisisi, mga kababayan, kung nasuportahan itong na ito, bagong Pilipinas na ito, dahil ito ang nagpapakita na totoo ang trabaho ng isang PBBM, ng isang Marcos, mga kababayan. Diba? Kaya mulat na kami sa katotohanan yung mga pasinungaling ng mga kwento nung araw na sa mga newspaper dahil dyan sa People's Power na yan, sa EDSA 1 na yan. Diyos ko, mulat na kami. Okay? Hindi man lang after nga EDSA 1, wala pang nakahigit wala pa pong nakahigit. Sa dating administrasyong Marcos kay Apo Lakay, mga kababayan. Wala naman talaga 'di ba? Sinabi na nga mismo ni maganda ang Marcos, nagsisisi nga daw siya, 'di ba? Si Enrile, 'di ba? Nagsisisi nga daw siya diyan sa EDSA 1 na 'yan. May mga tulonggis kasi kayo 'di ba? Tayo siguro yung mangilan-ngilan sa inyo hindi pa buhay, 'di ba? Pero lahat nga raw ng tao noon, mga kababayan, talagang merong delikadesa. May mga
Hindi daw totoo yung mga pinapakalat na nung mga araw mahigpit ang Marcos administration. Naghigpit lang, nag-martial law, matitigas kasi ulo nyo. Ganun lang yun, di ba? Hmm. Hindi kayo sumusunod sa batas ng Pilipinas. Di ba? Oh. Tapos nung nakanti kayo, galit na galit. Gusto kasi nila, 'di ba, mga kababayan? Gusto pala talaga nung panahon nung araw. Gusto pala talaga nila mabigyan. Oo, mabigyan sila ng biyaya. Oo, mabago yung konstitusyon dahil alam nyo ba, isa yan sa dahilan kung bakit merong issue ng mga flood control ngayon. Kung aaralin nyo mabuti, babalikan nyo mga kababayan. Dahil ang pera nung araw mga kababayan, nasa ano lang po, na andyan lang sa administrasyon. Walang yung mga ano na yan, yung mga tawag na, flood control na yan, direkta lahat yan sa pamahalaan, 'di ba? Walang ano yan, walang makakakupit niyan, 'di ba? Yun yung kinaiinis nila. Yun yung kinaiinis nung mga ano nung araw ng gabinete sa ng mga kongresista. Hindi sila sahod lang nila yung inaasahan nila mga kababayan. Hindi sila makakupe. Hindi sila makapalag, di ba? Ganun 'yon mga kababayan, ha? Ganun po 'yon. Tapos lumalapit lang sila sa Pangulo, nagsasuggest sila ng mga kung ano-anong proyekto, tapos gagawin ng Pangulo, ganun. Ngayon, mga kababayan, kaya nagkaroon ng ganyan, sa flood control issue na yan, sa mga nakawan sa mga DOH na yan, 'di ba? Mga overpricing na mga bilihin sa mga face mask na yan, 'di ba? Nagkaka-overpricing sa mga bilihin. Dahil nga po, bakit? Dahil sa mga private sector, mga kababayan, na nako, dahil diyan sa sinasabi nilang 1987 Constitution. Mga bulok. Kung alam lang namin yan nung araw, nako po, no? Mga kababayan, no? Wala ganun talaga. Kung kailan nakapag-aral tayo, saka lang natin maintindihan ng lahat. Di ba? Kaya ito, mga kababayan, pinagpapatuloy ng ating mahal na Pangulong PBBM. Yung nakita niya sa tatay niya na lagi na andyan, tuwing may sakuna, tuwing may pinapagawa, inspeksyon, 'di ba? Sinabi naman ng ating mahal na Pangulo yan na nung araw talagang bago tawag dito, kailangan may aprobado ng gobernador, ng mayor, ng local 'di ba? Local government ng lungsod, 'di ba? Ganon. Local barangays, mga chairman, alam nila na may gagawin na dyan, di ba? Project dyan. Kagaya nito mga kababayan, importante, kaya nga binalik ng mahal na Pangulo yan. Dahil transparency, mga kailangan, di ba? So, para ma-monitor din ng mga gobernador, mayor, ng mga sangay ng lokal na pamahalaan, itong mga proyekto ng gobyerno, di ba? Oo, ganun yun. Kaya, eto, mga kababayan, nakita nyo naman, talagang talagang ang ating Pangulo ay talagang bumibisita po, no? Bumibisita po sa mga karatig na ginagawang proyekto, 'di ba? Yan ang tunay, 'di ba mga kababayan? Ayan po, katunayan. Ayan nalalapit na yan mga kababayan ko. Ayan, nakikita nyo naman. May meeting sila. At, ayan, pinapaliwanag nga ni Secretary Vince Dizon sa kanang mga engineers na naandyan na kung saan, napakaganda mga kababayan, no? Sana all. Diba? Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo, diba? Yan ang tunay na serbisyo. Hindi gala ng gala, mga kababayan.
O, hindi ngal-ngal na ngal-ngal. Si Sarah ngal-ngal na ngal-ngal eh. Di ba? Ngal-ngal na ngal-ngal. Oh. Ano napapala nila sa kakangal-ngal? Hindi, Hoy, Sarah, magtrabaho ka. Ayop na yan. Sumasahod tapos tag-ina walang trabaho. Ah, nakakabwisit lang isipin eh. Mapapamura ka talaga eh, di ba? Oh, ibalik natin yung mura ng tatay niya, di ba? Sa kanila. Oh, total palamura naman tatay niya, mga kababayan, di ba? Oh, ibalik natin yung mga mura nila. Ang ina, magtrabaho kayo, di ba? Pasahod namin kayo, di kayo nagtatrabaho. Buti pa si PBBM. Aminado, mga kababayan, aminado si PBBM na huwag kayong magpasalamat dahil trabaho namin to. Diba? Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Yan ba yung sinasabi nilang weak leader, mga kababayan? Diba? Ang sipag. Halos lahat updated tayo, mga kababayan, sa nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Diba? So, ayo mga kababayan wag po nating kalimutan itong mga na ito. Okay, itong mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Dahil ito ay tayo rin ang magbebenepisyo, especially yung mga tinatamaan ng proyekto na ito. Sila po yung mismo makikinabang dyan. Dahil imagine, 20 minutes na lang, diba? Gaano kalupit yun, mga kababayan. Diba? Kasi kung mga kababayan ko, kung hindi kagaya kay Digong nun, diba? Ang daming hindi tinuloy na proyekto ni, nagagawin na proyekto ni Pinoy. Diba? Eto, mga kababayan, tinutuloy ni PBBM lahat ng naudlot. Pati yung mga tinanggal na proyekto ng pumalit sa kanyang ama, diba? Ibinabalik niya dahil ito ay sinabi mismo ng kanyang ama na ito ang ikabubuti ng Pilipinas. Diba? Kaya saludon tunay, diba? Sa mga Marcoses, especially sa ating mahal na Pangulong PBBM, diba? So, eto na mga kababayan ko. Mapunta na tayo rito Mapunta na tayo mga kababayan. Mapunta na po tayo dito sa pinag-uusapan. Etong, nako mga kababayan ko. Eto pong mga na ito, issue regarding kay etong ipapatumba. Sara, gusto ako ipatumba part 1. Sabi ni Pebbles, mga kababayan. Bibigyan natin ng reaction, pakinggan natin to Pulong, kung yan ang kapapatay. Pulong. Ako kapapatay. Kayo talaga, yan ang ugali nyo. Diba mga kababayan? Bakit? Iba talaga pagka Duterte, no? Lagi may patayan. Lagi may patayan, mga kababayan. Hindi ko maintindihan bakit kailangan haluan ng patayan. Nabibisto kasi eh. Sige pa, Pebbles, ano pa yun? Patumba. Kapag nabubuking kayo, itumba. Diba? Sabi sa inyo eh. Ayaw ng Duterteng nabubuking, mga kababayan. Kailangan ipatumba pag nabuking. Sige, lantad mo na yan, Pebbles, ano pa ba yan? Manang-mana kayo sa tatay nyo. May pinagmanahan pala kayo eh. Sara, Pulong, sabi ni Pebbles, may pinagmanahan kayo. Manang-mana kayo sa tatay nyo. Mismo, aminado naman si former President Digong noon na pumapatay siya talaga. May pinatay siya, di ba? Aminado siya noon. Nyo akong ipatumba. Alam ko na tinitrace nyo ako. At gusto nyo akong ipatumba kasi nasisira yung plano ng Sara Army. Nako, meron palang Sara Army, mga kababayan. Nako etong Sara Army na to, nakakatakot ito. Eto nakakatakot na totoo sa Pilipinas, mga kababayan. Yung mga ganito, di ba, mga Davao Death Squad,
Ito yung mga nakakatakot na politiko talaga, mga kababayan. Kaya, naku, mag-isip-isip kayo, mga kababayan ko, ha. Mag-isip-isip tayo. Wag na tayo magboto ng mga utak kriminal. Dahil ito, mga salot talagang literal ito. Pansinin nyo, wala kayo napansin, mga kababayan. Magmula nang maupo yan si Digong, ako binoto ko naman yan eh. Sinuportahan ko rin dahil administrasyon eh. Dahil nanalo, wala tayong magagawa, wala gagawa taong bayan kung hindi respetuhin yan. Pero simula nung maupo at mawala sa pwesto itong si Digong, hindi na magkanda-ugaga ang mga DDS, mga kababayan. Naging magulo ang Pilipinas. Tama, mali? Di ba? Sabi sa inyo, tama eh. Kasi nga may mga tama sa utak itong mga DDS na ito. Di ba? Davao sila ng Davao pero nandito. Andito sa Maynila, nagsusumiksek, mga kababayan. Ayaw nila pumunta ng Davao, 'di ba? Ba't ayaw nyo nga bang pumunta ng Davao, 'di ba? Para sabi nyo, para sa inyo, maganda ang Davao. 'Di ba? Ba't ayaw nyo pumunta ng Davao, 'di ba? Para ma-witness nyo, 'di ba? Kung ano ang bulok na sistema ron, 'di ba? Pansinin nyo, majority ngayon ng mga taga Davao, mga kababayan, wala nang bilib. Kaya nga nag-viral yung mga yung mga video na bahamba sa Davao City, 'di ba? Sino po mga nagpo-post niyan? Sino ang nag-ano niyan? 'Di ba, nag-upload niyan? Yung mga taga Davao City mismo, mga kababayan. Dahil alam nila yung bulok na sistema. Tapos ewan ko na lang, 'di ba? Kung manalo pa talaga ito, ewan ko na lang sa inyo, mga kababayan, sa 2028. Naku po, Diyos ko. Sabi ko sa inyo, ang dami mamamatay. Pag mga utak kriminal ang pinaupo nyo, naku po, Diyos ko. Diyos ko po, Rudy. Nako, sinasabi ko sa inyo, patay kung patay kayo dyan. Dahil nililig ko sa Facebook. Yun naman Noong kasi. September 21 na rally, hindi kayo nagtagumpay kasi alam ko na manggugulo kayo. Nako, merong spy ata to si Pebbles. Nako po Kaya gigil na gigil ang si Pulong at si Sara daw, di umano sa kanya, di ba? Dahil alam pala niya yung mga pinaplano ng mga Sara Army, mga kababayan ko. Alam ko kung sino yung mga funders, alam ko kung saan kayo pipwesto, di ba? Kaya pala na paghandaan. Ako, Pebbles, ko pala salarin dyan, kaya pala bad trip. Kaya pala hindi natuloy, nag-hire na lang ng mga batang, millennials para mambulabog sa Mindiola, hindi ba nakaporma, mga, Sara Army, Pebbles? Takbuhan nga yung mga Sara Army na nakasakay sa van. Ako, nakaban pala, mga kababayan, Nakaban. Bistado talaga pala. Na-inform ko sila. Kaya galit na galit kayo sa akin. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Na-inform pala ni Pebbles. Kaya nabulilyaso ang plano ng mga dutae, mga kababayan ko, Eto, tingnan natin. Noong September 21 rally, nung nalaman ko na yung Sara Army ay nandyan na sa Camp Aguinaldo. Naku, yung pala yun. Yung pala yun, mga kababayan, yung mga retired ba yan? Oo, naku po, yan ba yung mga retired, Pebbles? At may nakatambay din sa paligid ng Malacanang sa Mindiola. Sabi ko, paano ko ito sasabihin? So, ginawa ko, may message ako. Ayan yung message that time. Ayan, kausap ko siya. Ayan ang makikita dyan. Ayan nakalagay 4:28 PM, mga kababayan. Ayan ang message siya. High alert, Sara armies are around wearing soldier uniforms. Please ask any military personnel you'll see around Camp Aguinaldo to check the vans. Park along the streets. Intel info says
Those contain private armies of Dutertes ready to take action at any given time. Naku po, no? Yan pala yun mga kababayan. Kaya pala, nako, tinake down yung channel mong isa. Ha? Kaya pala marami kang mga pages na reported, ha? Ha, Pebbles, totoo nga, galit na galit sa'yo, Pebbles. Yan yung message, basahin niyo. Sabi ko, ipakalat niyo to. Kaya naglabasan yung mga special task force, yung mga nakablock na sundalo, para halugugin yung paligid ng Mindiola. Takbuhan yung mga van. Nako. Pati sa EDSA, nawala ang Sara Army. Pero ang alam ko, may nahuling isang sasakyan na. Ayun. May nahuli naman pala, parang napabalita nga yan, mga kababayan, na may kahina-hinalang isang van. May nahuling van na kahina-hinala, no? Diba, nabalita sa mainstream yan diba? Nakadisguise ng police na na uniform. Kasi, ang balita ko sa Sara Army nagkulang kayo ng isang member. Nako. Diba? So, kasi kung bakit ko nalalaman. Nako. Ito naman, Ibig sabihin talaga mga kababayan, meron talagang intel si si Pebble sa Sara Army, mga kababayan. Sino kaya naguhudas diyan? Ako, lagot kayo kay Sara. Sa kay Pulong, nako, di ba? Di ba? Yung di ba, skandalo ni Pulong, no? Mananaksak meron akong friend na inayaya ko lumabas. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumabas kasi alam kong nakabantay kayo sa akin. Sabi ko, hindi ko na-stress. Sabi sa akin ni Chirrut, huwag daw ako lumabas hanggat hindi natatapos ang rally. Ayan, sabi ni Pebble sa tato, hindi ako na-stress, sabi sa akin wag daw ako lalabas hanggat hindi natatapos ang rally. Ako, tinakpan yung pangalan, mga kababayan. Sino kaya to? No? Excuse me. Pero ito, hindi na to September 21. Ito na yung October 12 hanggang sa October 31. Nako, ito yung mga kababayan, nako. Ito ba yung meow meow, mga kababayan? Nako po, Na rally. Marami silang plano. Malalaman nyo ngayon. Wait lang. Gusto nyo akong matumba, Nako, ayan na, nagalit na si Pebbles, mga kababayan. Kaya ilalantad na ni Pebbles lahat. Nako po. Gusto palang patumba talaga si Pebbles, mga kababayan. Ayan, eto, na-receive ko lang to after ng People's Power. Sabi po ni Chirrut, kahit saan po pwede kayo papuntahan ni Piling. Piling, ibig sabihin, Pulong ba Alam yan? niyo yung ibig kung sino si Piling. Ibig sabihin ba si Pulong ba yan? Basta nagsumbong po, sir. Sara sabi ni Charlie, nako Charlie, ano yan? Sino ba yan? Charlie, Sara Army na po daw humahunting sa inyo. Nako, meron po daw mga lesbians na kinakausap sila para po hanapin kayo. Basta nagsumbong po si Sara at sabi ni Charlie, sana Sara Army na daw po ang humahunting sa inyo. Meron po daw mga lesbians na kinakausap sila para po hanapin kayo. May mga member ng Sara Army na may mga militar na na lesbian. O diba? Gusto niyo na akong itumba. Kasi ayaw niyo na may mag-leak na eksena sa social media hanggang sa rally nyo sa October 31. Nako. Meron pa pala, mga kababayan, may mga pinaplano pa pala ito. Di mabubulilyaso kasi binuko mo na So, mag-a-adjust na sila niyan, Pebbles. Ako po,
Kaso, Pebbles, alam na nila na may spy. So, hindi na mag-aano yan, Pebbles. Hindi na mag-update yan. Ha? Hindi na mag-iingat na yan. Dahil nalaman eh. Nalaman ng sambayan ng Pilipino ngayon eh. Di ba? Oo, iba talaga pag-utak kriminal, mga kababayan. Ako. Oo. Kaya pala si Sarah, no, meron, I imagine myself cutting his head. Di ba? Nako. Yung mga ganung ano pa lang eh, salitaan pa lang, mga kababayan ko, pang-kriminal na eh. Di ba? Pang-kriminal na. At hindi lang naman rally Ah. ang plano nyo. Alam ko lahat na ng plano nyo. Plano nyo patumbahin ang presidente. Naku po. Patay tayo dyan, mga kababayan. Kaya pala ang sabi ni Pangulo noon, oo, gusto siyang patalsikin. Gusto siyang ipatumba. Kaya pala may mga inaresto ang mga NBI, mga kababayan. Yung nag-post po sa social media na headshot, Siguro yon, mga kababayan, yung nag-post nun, konektado sa mga assassin. Nabalitaan siguro nung nag-post na titirahin sa Davao ang ating mahal na Pangulo. Nako, oo, dyan sa Mindanao, di ba? Nako, talagang delikado na ang ating mahal na Pangulo dahil dito sa mga DDS na ito, mga kababayan. Mga utak kriminal talaga. Oo, no? Nakaka-rimarim ang mga totoo. Sinabi ni Senator Trillanes, di nagkamali si Senator Trillanes, mga kababayan. Karimari-marim ang mga utak kriminal na ito. Diba? Oo. Kaya nung nakapasok sila sa Malacanang, nung nakapasok sila sa kataas-taasan, di ba? Piling hari na, mga kababayan ko. Nagsimula na ang patayan sa gobyerno. Nagsimula na ang patayan sa 'di ba? Sa kalsada na may mga kota, 'di ba? Ultimo mga bata, kinukota na ngayon, mga kababayan, 'di ba? Oh. Grabe. 'Di ba? Dahil yan dun sa puong nyo, 'di ba? Poong digong nyo, 'di ba? Alam niya kasi mamamatay na siya ron eh. Hindi na siya makakauwi eh, di ba? Dahil yun lang ang tanging paraan para makapwesto si Sara. Nako, yung pala dahilan, mga kababayan. People's power na yan. Ah. Lang niyang panggulo yan. Pero ang totoo, suicide bombing and Nako. May suicide bombing pala talaga doon, mga kababayan. Nako. Mukhang pasasabugin ng Malacanang, mga kababayan. Oo, eto nakaka-alarma to, mga kababayan, yung mga ganitong klaseng balita. Oo, nakaka-alarma to sa totoo lang. Kaya pala alert na alert ang kapulisan, kasundaluhan nung panahon na mga SWAT, 'di ba? May mga SWAT pa kasi grabe pala talaga. May bombing pala talaga. Kaya lumabas yung mga K9 nun, mga kababayan ko. Oo, 'di ba? Alam natin 'yan, nakita natin sa mainstream media 'yan, mga SWAT team, mga PNP, 'di ba? Mga kasundaluhan diyan sa Camp Aguinaldo, 'di ba? Oo. assassin ay may hinire na kayo. Mga taga Davao na Muslim ang hinire nyo. Ang laki ng bayad, ha? Alam ko lahat yan. Magkano, pero? Hindi lahat ng taga Davao gusto ang ginagawa ninyo. Nako. Kaya pala nalalaman ni Pebbles. Mukhang may intel si Pebbles na taga Davao. Oo. Partido ba yan ni Ladigong, na ayaw na yung Pebbles? Nako, Hindi. Nakita niyo yung post ni Pio Moreno na kung may mangyayari sa kanya, alam niyo na, basahin niyo lang daw yung post niya. Oo.
Basahin nyo, tingnan nyo yung post ni Tio Moreno. Alam ni Tio Moreno yan, na kaya nilang magtumba kahit kampi nila. Naku po. Di ba? Basta Ayan mga partido na pala talaga ni ano yan ni Digong. Mga partido ng mga Duterte, mga kababayan. Nilalaglag na mga Duterte dahil mga kababayan matindi ang gusto nilang patayan, mga kababayan. Gusto nilang itumba. Kaya ito, aabangan natin to mga kababayan, itong mga kahindik-hindik, kalunos-lunos, mga na pangyayari dito sa ano na ito, no? Pinaplano ng mga magkakapatid para makaganti Oo. Naku, ipapatumba si Pebbles. Eto mga kababayan, mahirap talaga itong ganito 'di ba? Oo, whistleblower ka. Kasi matatandaan natin mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam si Pebbles po yung nagsalita at naglaglag kay Harry Roque. Dun sa nung tawag dito sa ano yon, saan ba yon? Sa Congress, mga kababayan, naimbitahan siya. Diba? Nung naimbitahan siya regarding dun sa mga plano, dun sa mga fake news, nalalantad, mga troll army ng mga Duterte, diba? So, lahat yan, mga kababayan. Si Pebbles ang naglabas niyan. Kaya laganap ang fake news ng mga DDS, diba? So, ayan mga kababayan, 'di ba? Etong ano na ito, usapin na ito, malawak ito Okay? Napakalawak po nito. Kaya ito ay talagang ito po ay talagang kailangan natin tutukan. Okay? Kailangan po talagang tutukan ito, yung mga ganitong klase ng banta sa atin dito sa lipunan natin. Kumbaga, para lang sila ng mamamaril ng ibon yan, mga kababayan ko. Para lang silang mamamaril ng ano yan, 'di ba? Ng ibon. Okay? So, eto mga kababayan, eto po, mga kababayan ko. Mapunta naman po tayo dito sa sa tawag dito. Mapunta naman po tayo dito sa usapin. Okay? Dito po sa inauguration, na dito sa inauguration ng dam. Sa impounding dam. Na marami ang magbebenepisyo na naman, mga kababayan. Marami na naman magbebenepisyo po. Ang kasi nito, mga kababayan ko, wait lamang po natin, ipakita natin dito, wait lang. Ayusin lang natin. Wait, kaping mainit. Ayusin lang natin, mga kababayan. Para naman magchicha muna kayo dyan. Mag-snack muna kayo, magkape-kape. Nakapagkape na ba kayo? Nakapagkape na ba ng lahat, mga kababayan? Hindi pa ba kayo nakapagkape? Kape muna kayo, Di pa kayo nakapagkape. Kape-kape din pag may time. So, ito nga, mga kababayan, itong pagpunta ng ating mahal na Pangulo dito sa inaugurasyon na ito, ay dito sa dam, marami talaga makikinabang nito, mga kababayan. Especially ang ating mga kababayan na magsasaka diyan, okay? Naitakil na natin ito, pero gusto nating i-highlights ulit, mga kababayan. Itong sa impounding ng dam, 'di ba? Kasi ito, mga kababayan, katunayan ito na napakahusay ng utak ng ating mahal na Pangulo pagdating sa ganitong klase ng larangan ng mga proyekto,
'di ba? Oo, ako napapabilib ako ni Pangulo, mga kababayan. Oo, sa totoo lang, napakataba ng utak. Alam niya kung ano yung, kumbaga lifetime na lifetime na 'to, eh. Oo, kahit sa mga susunod na administrasyon, mapapakinabangan pa rin ito. More or less, okay, kung hindi ipapasara. 'Di ba? Meron iba diyan, oo, pagka nakaupo na, oo, papasara yung dating ano ng dating administrasyon, 'di ba? Oo, yung dating tawag dito, dating ano ng administrasyon. Oh. Kaya itong ano na ito, mga kababayan. Yan nakikita yung lita natin. Yan. 'Di ba? Yan nakikita nyo dyan, mga kababayan. Yan po ay, yan yung dam, mga kababayan ko. Ha? Yan po yung mga dam na kung saan, talagang mapapakinabangan ng ating sambayan ng magsasaka. Okay? Yan yun, mga kababayan. Kasi, mga kababayan ko, ang gusto ng ng ating mahal na Pangulo, seguridad sa pagkain at pangkabuhayan, mga kababayan. Sa pamamagitan ng Union Water na ito, impounding project sa Claveria, Cagayan. Tinitiyak ng Administrasyong Marcos yan, mga kababayan. Ang tuloy-tuloy na pag-ani at kabuhayan ng mahigit po, mga kababayan, mahigit 1,000 na magsasaka. 1,000 magsasaka, mga kababayan. Ang proyektong ito ay binabahagi po ng ating mahal na Pangulo. Siguradong patubig sa 1,050 na hektarya ng bukirin dyan, diba, sa Cagayan. Yan yung yan po yung naibalita sa mainstream din yan, mga kababayan. Okay? Saka hindi lang yon, mga kababayan, isa rin to sa proteksyon sa kalamidad. Laban sa kalamidad, yung mga pagbaha, diyan mapupunta lahat yan. Higit pa sa irigasyon ang proyekto na ito. Nagsasabing depensa laban sa pagbaha, di ba? Dudulot ng mga ligtas at panatag at na pamumuhay ng sambayan ng Pilipino na malapit yan sa dam. Okay? Ito ang ebidensya na mabilis ang serbisyo ng Pangulong PBBM. Diba? Ito ang patunay, diba, na merong pagkilos, agarang pagkilos. At kumbaga mautak, napakautak. Dahil bakit po? Dahil alam ng ating mahal na Pangulo yung lifetime need resources ng ating mga kababayang Pilipino diyan sa Cagayan. Yung mga magsasaka dyan. Diba? Yun ang talaga makikinabang dyan, mga kababayan. At yan, may mapapaunlad ang ating agrikultura. Hindi for the meantime yan, mga kababayan. Lifetime po yan. Lifetime mapapakinabangan ng ating mga magsasakayan. Diba? Saka, rin yan, pansalo sa kalamidad. Diba? Halos, 14 na buwan, mga kababayan ko. Patunay na sa ilalim ng Pangulong PBBM, posibleng maisakatuparan ang mga iba pang proyekto. Yung mga dekalidad, yung mga tamang kapamaraanan sa paggasta ng budget ng ng administrasyon, 'di ba? Yung paggasta, yung mga proyekto, 'di ba, ay napupunta sa tama at kalidad na pamamaraan, 'di ba? Ito yung mga tunay na serbisyo na hinahanap natin sa isang leader, mga kababayan. 'Di ba? Ito ang tunay na bagong Pilipinas. 'Di ba? Ito po yung tunay na pagbabago ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Action agad. Hindi daldal ng daldal, action. Hindi mura ng mura, action.
Diba? Hindi pasikat ng pasikat, mumurahin mo pa ang Diyos. Action. Diba? Hindi yung tirada ng tirada ng walang kapararakang kabobohan. Diba? Ito, action. Diba? Yan ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Bagong Pilipinas para sa tamang aksyon. Yan po ang ating mahal na Pangulo pagdating sa proyekto, pagdating sa mga pangangailangan ng tao, pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya no wonder tumaas ang rating, tumaas ang trust credibility ng ating mahal na Pangulo. After that flood control issue, sinamahan pa nitong mga paggawa ng mga dekalidad at talagang kalidad, mga kababayan. Ha? At nakita naman natin hindi missing in action ang ating mahal na Pangulo sa lahat ng kalamidad. Ewan ko lang dun sa busy niya. Mas inuuna pang magpa-presscon sa ibang bansa, mga kababayan. Diba? Uy, nagtrabaho ka, uy! Uy! Mustay! Uy! Trabaho ka, uy! Pasahod ka namin, uy! Diba? Kakapal ng mukha niyong mga Duterte, di ba? Trabaho kayo. Di ba? Napakawalang yanyo, di ba? Kaya ito, mga kababayan, katunayan po ito. Ha? Katunayan po ito na hindi natutulog ang ating mahal na Pangulo. Empowering in progress. Ayan, di ba? Ayan, mga magsasaka natin, mga kababayan. Dumalo sila dahil natutuwa sila, mga kababayan, dahil alam po nila na sila ang makikinabang sa abang nabubuhay hanggang magsalin lahi sila, mga kababayan. Mapapakinabangan yan, yung dam na yan, ng ating mga kababayang Pilipino dyan at ng mga magiging apo nila. Diba? Kasi yung mga tao na yan, mga kababayan, eto po, related ito sa mga nasa probinsya. Ako, laki rin akong probinsya, kaya alam ko yan. Okay? Alam ko yan kung gaano kahirap yung patubig. Actually, simula nung naupo yung mga kurap, okay? Tumamlay na talaga ang agrikultura. Kaya nga tumaas ang bigas eh. Dahil wala, pinabayaan talaga ang agrikultura. Ang problema kasi dyan, mga kababayan, yun sa mga nasa lokal eh. Okay? Yung mga nasa lokal at yung mga didistino ng mga presidente. Okay? Kung tamad yung yung secretary mo dyan, walang mangyayari talaga. Kaya ito si Pangulo, maingat na ngayon sa pagtatalaga ng secretary. Diba? Kaya nararapat lang, mga kababayan, ayan, patubig, para sa mga magsasaka. Opo. Napakalupit talaga ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Diba? Sinave ko to kasi ito eh. Itong mga picture na ito, mga kababayan. Sinave ko sa PC ko para meron ako remembrance sa nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi, kalat ngayon to sa social media eh, di ba? Kaya sabi ko, save ko nga ito. Para naman pagka tumanda ako, may maikwekwento ako sa apo ko, di ba? Ito, tingnan mo yung kapanahunan namin, nagkaroon kami ng presidenteng ganito, apo, di ba? Kasi hindi natin alam kung sino yung mga papalit na susunod na Pangulo, kung tampalasan din eh, di ba? At least meron tayong remembrance, mga kababayan, kasi mamimiss natin to. Ako sa totoo lang mamimiss ko si PBBM after his term. Sa totoo lang. Mamimiss ko ang serbisyong Marcos. Totoo to, mga kababayan. Kasi kitang-kita ko, mga kababayan, ang nagawa ng ating mahal na Pangulo. Diba? Ayan, laging present si Secretary Vince Dizon. Yan ang maganda kay Secretary Vince, 'di ba?
Hindi nawawala sa tabi ni Pangulo. Kasi siya yung sinasabihan ni Pangulo, aksyonan mo nga agad to, di ba? Oo. Kaya etong si Secretary Vince, talagang aksyon agad, di ba? Oo. Ayan, kumakamay pa si Pangulo, di ba? Ayan, inamayan siya ng mga magsasaka, di ba? Sana one of these days, mga kababayan, mai-cover natin to. Ako pa nga, isa sa mga pangarap ko, mga kababayan, makasama si Pangulong PBBM sa mga ganitong klase ng mga proyekto niya, mai-cover ko. Nako, napakalaking nun, mga kababayan, sa totoo lang, napakalaking tuwa ko na nun. Yung makasama ko, sana, Pangulo, baka naman. Maimbitahan, di ba? Kasi nararapat itong ipagmalaki. Hindi ito kinakahiya. Ang nakakahiya, mga kababayan, yung nagkakalat sa ibang bansa. Di ba? Yung mga nagsusuntukan doon na mga didilis, mga kababayan. Sila, mga kababayan, nagpapatayan sa Netherlands. Di ba yung mga nakakahiya yung balita na yan? Hindi kagaya nito. Ito, ikaw proud ka na maibabalita mo yung mga ganitong klaseng pangyayari, di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Di ba? Yan ang talagang di ba? Great leader. Ako para sa akin lang to Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, great leader si PBBM. Okay, great leader talaga. Oo. Grabe, araw-araw may trending siyang ginagawa. Araw-araw pinapakita ng mainstream media, nakikita natin sa social media kung gaano ka-busy ang ating mahal na Pangulo para sa mga proyekto, infrastruktura, pati sa mga proyekto na nasalanta ng mga kalamidad, bagyo, lindol, 'di ba? Lahat 'yan, mga kababayan. 'Di ba na 'di ba bilang isang vlogger, ako personally, mga kababayan, bilang isang vlogger, gustong-gusto ko i-content yung ganito. Kasi nakaka-proud. Imagine, masasabi mo, I am proud a Pilipino. 'Di ba? I am proud Filipino. One of 'di ba? One of this day masasabi mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, 'di ba, na meron kaming naging presidenteng ganito. 'Di ba? Kaya nako, ito yung mga ganitong klase, mga kababayan, nakakabilib. Kahit na alam natin trabaho nila. Kasi merong iba dyan, alam na nga yung trabaho nila, ayaw pa gawin. Diba? Hindi kagaya ni Pangulo na sabi nga niya, wag niyo akong pasalamatan, wag na kayong magpasalamat. Pera nyo yan, binabalik lamang po namin. At wag po kayong magpasalamat dahil trabaho namin ito na pagsilbihan kayo. Kasi alam ni Pangulo alam ng ating mahal na Pangulo kung sino ang naghalal sa kanya, ang sambayanang Pilipino po. So, nararapat lang na may patunayan siya sa atin na ito ako, hindi na sayang ang boto nyo. Tinatrabaho ko yung dapat trabahuhin. Hindi ako naggagala, hindi ako tumatambay sa Netherlands, hindi ako nakikiisyoso sa kung ano-ano, hindi ako, 'di ba, gumagawa ng propaganda para sa sarili kong political will dahil nasisira ako, 'di ba? Hindi. Never ever po, siya lamang po ang Pangulo na never ever sumagot sa mga kritiko niya, sa mga namumulitika sa kanya, di po ba? So, eto, mga kababayan, katunayan ito ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, ay isa pong tunay, 'di ba? Tunay po na nagseserbisyo sa atin, 'di ba? Tunay po na talagang merong ginagawa. Tunay, na pagbabago. Kaya nga po, ito ang bagong Pilipinas. So, ayun lamang po ang ating video for today's upload. Maraming salamat, and shout out sa lahat ng mga subscriber natin sa YouTube, sa mga followers natin, mga bagong followers natin sa ating page, Birador Pikwa page. Ayan, meron din po tayo sa Instagram, Facebook, YouTube. Ayan, don't forget to follow, like, and share kung nagustuhan mo itong video na ito, at marami pa tayong interesting
na mga paparating na content mga kababayan. Stay tuned lamang po at don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga ginagawa nating content, positive content na ganito. Mas maganda yung ganito, 'di ba? Kaysa naman yung pusang galay, balita mo yung, 'di ba? Mga utak kriminal. Ito hindi utak kriminal, mga kababayan, utak serbisyo ito, 'di ba? Oh. Yan, nakikita nyo dyan. Yan si Pangulo. Utak, ano yan? Utak trabaho. Diba? Oh. Utak action. Utak serbisyo. Hindi propagandista. So, ayun, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. At ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat ng mga natin, taga-subaybay. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo.